Sagutin po natin ang katanungan ng ating viewer na si 20X Games. Ang kanyang tanong, any tips boss para makatrabaho dyan? Alright, so kung ikaw'y bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to keep you updated on my upcoming videos. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell para updated ka nga. At nood muna bago subscribe. Okay, pag-usapan natin dito ang third country nationals. Lagi ko ito ini-emphasize kasi tayo po na hindi part ng European Union, ang tawag sa atin ay third country nationals. Okay, bigyan ko kayo ng mga key requirements. Paano po tayo na mga third country nationals makapag-work dito. Medyo challenging siya, pero try po natin. So, unang requirement po dyan, dapat po highly qualified professional. Na ang ibig sabihin nito na ikaw ay isang manager, specialist, or di kaya ibang field of profession na pasok ka sa highly qualified worker. Okay, at nangangailangan din ito ng university degree at several years of professional experience. Okay, yun ang requirement number one. Kailangan ang position na ina-applyan mo ay managerial pataas. Okay? At ikaw ay mayroong degree, may tinapos. Okay? At ikaw ay nakapag-work ng mahaba-habang panahon na. Requirement number two, employer must apply. Okay. Your future employer is the one who must apply for the work permit on your behalf. Anong ibig sabihin nito? Kasi po, ang priority dito ng mga local companies ay syempre yung mga taga-Europa na. Pero tayo, na mga third country national, may chance naman tayo. Pero kailangan mo ng work permit. So, ang work permit, ito po yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para makapag-work ka dito. Pero ang work permit po, ang nag-aasikaso nito, ang nag-a-apply nito sa migration or cantonal authorities ay ang iyong employer. Okay. So requirement number three. All right. So the employer must prove that they could not find a suitable candidate from Switzerland or an EU EFTA country after making a genuine recruitment efforts. So para po tayo mga third country national makapasok dito, ito si employer mo. Ipapublish muna nila, meron isang system dito na i-announce nila, ipapublish nila na meron silang openings. Okay. So, priority syempre yung mga locals dito o galing Europe. Okay. So, kung walang nag-apply doon sa post, sa position na yung in-applyan at wala talaga at napatunayan nila na wala talagang eksaktong tao para doon sa position na hinahanap nila, dito sa local ay saka ito ibibigay sa third country national. Okay. So, another requirement po ay general economic interest. The work must be deemed to be in the general economic interest of Switzerland. So, ibig sabihin nito, yung profession na gusto mo i-translate dito ay dapat swak. Siyempre, sa economy nila. Okay, alam mo naman ng profession na pwede. Siyempre, yung mga legal, di ba? So, requirement, okay, number four, standard salary and working conditions. The salary, social security contributions, and terms of employment must be in line with those customary for the region, profession, and sector. Ito yung maganda kasi dito pagdating po sa sweldo and working conditions. Wala ditong ano, dahil local sila, tayo ay mga taga-ibang bansa or foreigner, ay magkaiba ang bracket ng sweldo. Okay, halimbawa Swiss siya. Ako Filipino, parehas kami ng level ng trabaho at nature ng ginagawa, parehas lang po ang ating rate. Okay. Or
magkaroon lang ng kaunting difference nito kung length of service, yung experience mo rin. Alright. So, another thing po under requirement po ay permit and residence permit. Okay. A work permit is necessary. Nabanggit ko na to kanina. Ang kukuha ng work permit, sino? Yung employer mo. And you will also need a residence permit to live and work in Switzerland for longer than 90 days. So, explain ko to. Ako po kasi, B holder ako. B permit ang hawak ko. Ang B permit po ay pwede ka mag-stay rito, pwede ka mag-work more than 90 days ito. So, renewable ito every year. Okay. So, ikaw, kung gusto rin mo na mag-work, dapat masecure mo ang B permit. Okay. Ang next nito ay C permit. Then next nun ay ano na, citizenship na yung kukuha ka ng Swiss passport. Okay, wag mo natin isipin yun. Isipin lang natin makapasok dito at makasecure ng B permit. Another requirements po, yung other factors na i-consider po natin, other criteria like professional and social adaptability. Anong klase kang tao? Baka namang homesicker ka. Yung tipong madali ka makapag-adapt ng culture dito. Okay. Yung pwede ka mag-integrate ang ibig kong sabihin. Okay. So, ano ang gagawin mo? Dapat language skills. Dapat aralin mo ang lingwahe dito. Sa bansang ito, mayroon pong major languages dito. Yung number one po is German. Um, ang pangalawa po ay Italian, French, at saka Romanish. Okay. So, mataas na percentage dito, ang ginagamit ay German. Dalawang klase ang German dito, mayroong Swiss German at saka High German. Okay, so ang ginagamit pag nagtatrabaho, High German. Ang Swiss German ay dialects nila. So hindi yan ginagamit when it comes to email or sa loob ng office, hindi po yan ginagamit. High German ang ginagamit. So, in housing situation may be considered. So, dapat nakatira ka sa tamang lugar din, di ba? May sarili kang inuupahang apartment. Okay, so yun ang ibig sabihin doon. So, another additional considerations, limited number of permits. Guys, itong 2025, patapos na po ang 2025, ang quota po ay binigyan ang third country nationals ng 8,500 quota. Ibig sabihin nito, lahat ng hindi taga-Europe, third country nationals, yeah, malawak, marami, di ba? So, 8,500 ang permits na nakaalat sa kanila. 4,500 yung sa B permit at saka yung 4,000 naman sa L, yung mga short stay dito, yung mga up to 1 year. Okay, only. Okay. So another thing na kino-consider natin dito, students and graduates. Students may be permitted to work up to 15 hours per week with cantonal approval, and graduates from Swiss universities have a 6-month period to look for a job after finishing their studies. Ito ay gamay ko to dito ha. Kasi mayroong mga students dito na nagpupunta, dito nag-aaral sila. Sila po ay mayroong 15 hours per week na pwede mag-work. Okay, allowed yun. At saka yung mga kumukuha ng master's, PhD rito, pagkatapos ng kanilang university studies dito, ay meron silang 6-month period extension para sila po ay maghanap ng work dito. Okay, unlike before, nung mga nakaraang panahon, pagkatapos ng pag-aaral mo dito, uwi ka na sa country of origin mo. Halimbawa, galing ka ng Pinas, uwi ka ng Pinas. Pero ngayon, meron ng 6 months extension. Pagka-graduate mo dito ng PhD mo, master's, ay meron kang 6-month period para ikaw ay maghanap ng work. Bakit ko to alam? Kasi marami akong kaibigan dito mula sa Africa. Andito sila, Ethiopia. Pagkatapos ng kanilang studies dito ay may 6 months extension sila para maghanap ng work. Yung isa naman nakakuha ng work pero hindi siya na regular,
Sa international company siya nag-work sa Geneva. Ayun, hindi siya na regular, so bumalik muna siya sa Ethiopia. Okay. So at least merong chances na ganun, di ba? So other specific criteria. There are specific rules for certain cases, such as spouses of Swiss citizens or those with long-term residency permits who may not need a work permit. Parang ako naman to. Example ko, sarili ko. Asawa ko ay Swissa. So, pagdating ko dito, nag-apply ako ng residence permit, bina ako kaagad. So, katulad ng sabi ko na pag D-permit ka, pwede ka magstay, pwede ka mag-work. So, specific criteria ito. So, mhm, swerte kung makapag-asawa ka. Para hindi mo na problema itong mga pinoproblema ng karamihan. So, yun lang guys. Harinawa, si kaibigan nating si 20X Games ay nasagot ko ang yung katanungan, any tips boss para makapagtrabaho dyan boss? Yan po ang sabi niya. So po ito yung sagot ko sa'yo. Balikan mo lang ito, paulit-ulit. At kung meron ka pang katanungan tungkol dito at sa mga ibang manonood nito, comment down below. Sasagutin po natin yan guys. Okay. Marami pong salamat at huwag kaligtang hampasin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos po natin. At manood muna bago po mag-subscribe sa mga first timer po. Marami pong salamat. Ciao, ciao.